Magandang araw o gabi sa sino mang tagapakinig o naligaw na tagapakinig sa channel na ito. Tuloy po kayo sa Sandali. Isang kisap ang sandali. Bago ko matapos bigkasin ang isang sandali, ay ibang sandali na ang pumalit. Ngayon ay nasa ika-4 na araw na tayo ng taong 2025. Na ibig sabihin ay tuluyan ang nakalagpas o nakaalpas ang 2024. Parang kapusod na tuluyan ng napigtal at bago pa malingat ay hukluban na ang kapatid. Isang buong taon iyon na hindi lang isang buong taon kung tutuusin, kundi 2024 na taon. Kaya't ang imahe ng hukluban ay hindi kagila-gilalas kundi akma. Dahil kung pakikinggan pa natin ang mga dalubhasa at paham sa agham, mahigit 4 na bilyong taon na ang nakalipas mula nang malikha ang tahanan ng lahi ng tao, ang daigdig ng tao. Ngunit ano ngayon? Ano ngayon o ano na ang ngayon? Ang pamagat ng aking pagninilay ay mabuti at masama. Ang dalawang salitang ito ang bungad sa isa sa pelikulang tampok sa Metro Manila Film Festival, ang Green Bones, na pinangunahan ng aktor na si Dennis Trillo, na gumampan sa papel ng tauhang nasa loob ng preso at naghihintay na mabiglang nilaya ng mga awtoridad. Tamang-tama din ang paksa dahil nasa pagitan tayo ng simula at wakas ng kahihiwalay na bagong taon at lumang taon. Pagkakataon itong magkwenta, magdili-dili, ano ang mabuti at ano ang masamang nagawa natin kung may halaga man ang alin sa mga ito sa halip na nakagawi ang mga resolusyon na tangkapalang gawin o tukdin. Ang sagot sa tanong na ano ang mabuti at ano ang masamang nagawa ko ay hindi bungang tulog o pagtatangka na maaaring hindi matupad at walang resibo, kumbaga sa popular expression na naririnig natin ngayon. Sa halip, ang paglilista ng mabuti at ng masamang nagawa ay pagtutuos sa mga naganap na dahil nagawa na. May pagsisisi man o may pagdiriwang dahil nangyari nga, dahil ginawa. Pero hayaan niyo munang pagpugayan ko si Maria, na sa unang-unang araw ng taon ay pinupuri natin sa pagtupad sa kanyang papel bilang ina ng Diyos. Pinag-iisipan ko'y walang ibang tauhan sa imahinasyon na karapat-dapat magsimula ng taon, kundi ang inang tulad ni Maria, na ang kagyat na pagtugon sa atas ng Diyos ay pagtalima, maganap nawa sakin, ayon sa wika mo. Hindi siya nag-apuhap ng mukhang masasalat. Sa kanyang murang edad ay hindi siya nangamba. Hindi nalunos ang kaluluwa at ng usig sa Diyos, na hindi nakikita at lalong hindi nag-atubili. Bakit ako? Kaya, sa panalangin ng mga sumasampalataya, sinasambit ng mga Katoliko, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Ibig sabihin, ng bukod tangi ay walang kaparis, gikan ng tanan, pinagmulan ng lahat, hindi mauulit, hindi matatapatan. Maraming ina ngunit may ina sa lahat. Ang pagpapasya ni Maria ay sukdulang pagpapaubaya at pagsampalataya sa Diyos. Sabi may 365 beses na inuulit sa banal na aklat ang pahayag ng Diyos sa tao, huwag kayong mangamba. Ganoon din ang haba ng isang taon. Bawat isang araw, kung gayon, ay iisang paalala, huwag mangamba. Ang tagubilin ay hindi namutawi kay Maria, ngunit siya ang nagpamalas
at naging ehemplo ng pagtupad ng ganap sa kalooban ng Diyos dahil ganoon ang pagpapaubaya niya sa kabutihan ng Diyos. Ganoon ang ibig kong pamarisan bilang babae at bilang tao, ganap na pagtitiwala sa kabutihan ng kalooban ng Diyos. Sa personal na danas at abot kamay na karanasan, dalawang babae ang lagi kong tahimik na nililingon bilang huwaran ng lubos na pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban na hindi ko agad naunawaan dahil kapag bata ka ay mas natural ang pagre-rebelde, pagtatanong at pagtutol. Salamat na lang at ibinigay sa akin ng ina na naging huwaran ko sa pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. At ang kaniyang ina na sa matining at taimtim na katahimikan ng pagninilay ay pinagkukuhaan ko ng lakas at gabay bilang paslit at walang muwang. Ang aking ina, si Loreto, ang huwaran ng pagbibigay ng sarili sa mundo. Ang imahen ng pagsasakripisyong kinalakhan ko at paulit-ulit na nagbibigay aral kung paanong magmahal lang at patuloy na magmahal at dahil nagmamahal ay hindi nauubusan. Ang aking ina at ang kanyang hapag ay ganoon ang larawan. Tinititigan ko ang hapag ng pagkain ay bakit hindi nauubos ang nakahaing sari-saring ulam o handa kapag may pista o kaarawan at nariyan ang inimbitahang mga kaibigan at kapitbahay. Ang aking inang Ipang, Felipa, ang tunay niyang pangalan, ay imahen ko ng lantay na karunungan. Mababa ang pinag-aralan, grade 2 sa aking pagkaalala. Pero kapag nagsalita ay parang aklat ng buhay. Kaya tinitingala ko si Maria bilang ina ng lahat. Pinagpapasalamatan dahil mapalad ako't pinagkalooban ng Diyos ng mga inang nagpatuloy sa larawang kaniyang ipinamalas sa kwento ng buhay ng anak na si Jesus mulang sabsaban hanggang krus sa ituktok ng bundok. Wala sa aking kapalaran ang pagiging ina kung ang pagbabatayan ay ang pagluluwal ng anak. Kaya ganoon na lamang ang pagpupugay ko sa ina, kasama na ang mga idang sabi ng mga anak o ng ibang mga anak ay parang hindi ina. Ang kanilang pagkukulang at kamalian ay hindi sapat sa pagsumpa sa kanilang pagpapabaya, kung ganoon man ang kinasapitan ng ibang mga kabataan. Sabi ko sa isang nagtanong at naghinga ng sama ng loob tungkol sa ina, subukin mong ibahin ang perspektiba ng relasyon sa iyong ina. Sa halip na paninisi o pagkimkim ng sama ng loob sa ina dahil sa nagawa o hindi niya nagawa noong lumalaki ka, ulit-ulitin mong sambitin ang pasasalamat sa kaniyang pagpapasyang iluwal ka sa mundo. Hindi perpekto ang mundo at walang perpektong ina. Pero dahil sa pagpapasyang iyon, kasama ka sa may pribilehiyong langhapin at lasapin ang mundo sa kasalukuyan. Kasama ang librong binabasa, ang social media na lumilikha ng mga bagong mundong nagsasalitan sa pang-aaliw na makaligta tayo at makaalala. Ano ang nasa mga kamay natin? Ano ang maiaalay natin sa kapwa, sa paligid, sa bayan? Kaya, narito na tayo sa bahagi ng pagtatala. Ano ang mabuti at ano ang masama na aking nagawa? Kayong nakikinig ay maaaring gawin ito bilang ehersisyo. Pero siguro'y mahalaga rin muna ang paglilinaw sa sarili. Ano ang mabuti para sa iyo? Ano ang masama? Sino ang mabuti? Sino ang masama? Sabi ng isang natanong ko, ang mabuti sa kanya
ay ang makatutulong sa kanya o may pakinabang na maibibigay sa kanya. Kung walang pakinabang, wala siyang pakinabang na makukuha, ay masama. Dito ko nais papurihan ang pelikulang Green Bones dahil hindi lang ito obra maestra ng direktor at manunulat at ng kanilang mga kasama. Ang pelikula ay paglalayag sa pamamagitan ng filosofiya at teolohiya, isang paraan sa pag-unawa ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral sa pananampalataya. Hindi ako pamilyar sa paniniwalang pinaghanguan ng buod ng pelikula. Ang taong may berdeng buto kapag naabo ay mabuting tao. Mula sa matatandang kawikaan, ang iba ay tinipon sa isang aklat ni Hilda Cordero Fernando na The Body Book. Ito yon. May mga ganitong paglalarawan tungkol sa kasamaan o kabutihan ng ating mga ninuno. Sabi nila, masama kapag halang ang kaluluwa. Halang ang bituka kapag mamamatay tao. Maitim ang budhi. Maitim ang gilagid. Doble kara. Kambal puyo. Mainit ang mata. Dilang bayawak o sangasangang dila. Malikot ang kamay o mahaba ang kamay kapag magnanakaw. Matigas ang puso o walang puso kapag walang kakayahang dumamdam o mahabag sa kapwa. Balat kalabaw kapag hindi tinatablan ng hiya. Kung mabuting tao, ang malimit na paglalarawan ay may dilang anghel at itong nakaaaliw. Walang butas ang puwit kapag santo at lubhang mabuting nilalang. Yun lang yung nakita ko tungkol sa pagiging mabuti. Mas marami yung listahan ng katangian at paglalarawan ng masama. Pero una muna ang pag-amin. Ngayon lang ako pumasok sa sinehan ulit at nanood ng pelikula bago pa o mula pa ang pandemyang dulot ng COVID-19 o dahil sa pandemya. Idagdag pa rito ang isang obserbasyon na binanggit ng isang kaibigan na para sa akin ay valid observation. Sabi niya, napakamahal na ng presyo ng panonood ng sine. Doon sa aming pinanooran, 300 pesos. Hindi presyo ang pampamilyang Pilipino na ang batayang pangangailangan ay pagkain sa mesa, bahay, kalusugan, edukasyon. Isa ng pribilehyo ang panonood ng sine at kailangang paghandaan ng panggastos kahit sakalit buong pamilya ang nais mong isamang manood. Wala na bang magagawa ang opisyal ng pamahalaan? Ang mga opisyal ng pamahalaan tungkol dito? Nagtanong pa ako sa malinaw pa sa pulbos sa ilong at pagniwi sa umagang-umaga ang sagot. Hindi maliit na bagay ang maibalik ang aliw at pamamahinga sa mga pagsubok sa buhay sa sama-sama sanang kasiyahan ng pamilya ng karaniwang manonood. Sa direksyon ni Zig Dulay at sa panulat ni na Ricky Lee at Ange Atienza, pinakilala sa atin ang tampok na tauhang si Domingo Zamora na sa pananaw ng isa pang tauhan, ang pulis na si Xavier Gonzaga, na para sa kanya ay larawan ng kasamaan na hindi karapat-dapat muling bigyan ng kalayaan. Si Dom Zamora ay bilanggo o nabilanggo dahil sa krimeng hindi niya ginawa tulad ng iba pang nakakulong at inilipat sa malayong lugar mula sa karaniwang mamamayan. Ibig sabihin,
Sila yung mga kaso ng mga nakakulong o naging preso pero may inhustisya sa kanilang kalagayan. Ang pulis ay tagapagmatyag at ibig tutulan ang nakatakdang paglaya ng pinag-iinitang bilanggo na sa panukat niya at paniniwala ay mapanganib sa lipunan. Matagumpay ang pelikula sa kabuuan dahil masinsinang kwento at paglalahad at paglalatag ng sulok-sulok at kurbada sa kwento na ipakilala at naipaunawa sa mga manonood sa pamamagitan ng nagsasalitan o nagpapalit na punto de vista ng hinatulang kriminal at ng alagad ng batas, ang pagtatalaban ng mga posisyon at paninindigan, samantalang nasa paligid ang mas maliliit na mga tauhan na bahagi ng supporting cast na hindi isinabit o idinawit ng walang katuturan. Nagpatingkad sila sa paanyayang tunghayan nating maigi bilang manonood ang larawan ng masama at mabuti at ang loob ng masama at mabuti. Tatlong bagay ang nais kong tukuyin sa pagtitimbang ng dalawang salita na magkabilang dulo ang kinalalagyan at madaling ituring na magkaiba dahil magkabaligtad at magkahiwalay ang pakahulugan sa karaniwan. Una ay kinailangan kong balikan ang mahigpit na paalala sa atin ng panulat ng bayaning si Emilio Jacinto sa kanyang akdang Liwanag at Dilim. Sabi ni Jacinto, ang ningning ay nakasisilaw at nakasisira ng paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay. Ang bubog, kung tinatamaan ng nag-aapoy na sikat ng araw, ay nagniningning, ngunit sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot. Ang ningning ay maraya. Ating hanapin ang liwanag. Tayo'y huwag mabighani sa ningning. Ang ganda ng kanyang paglalarawan. Pero nagpatuloy pa siya sa pagbibigay ng halimbawa. At ito yung kanyang dalawang halimbawa. Sabi niya, sa katunayan ng masamang naugalian, nagdaraan ang isang karwaheng maningning na hinihila ng kabayong matulin. Tayo'y magpupugay at ang isa sa loob ay mahal na tao ang nakalulan. Datapway marahil naman isang magnanakaw. Marahil sa ilalim ng kanyang ipinatatanghal na kamahalan at mga hiyas na tinataglay ay natatago ang isang pusong sukaban. Nagdaraan ang isang maralita na nagkakanghirap sa pinapasan. Tayo'y mapapangiti at isa sa loob. Saan kaya ninakaw? Datapway maliwanag nating nakikita sa pawis ng kanyang noo at sa hapo ng kanyang katawan na siya'y nabubuhay sa sipag at kapagalang tunay. Kaibang tagpo, magkaibang halimbawa. Sa unang tingin ay magkatulad ang sinonimong dalawang salita, ningning at liwanag. Sa kaibuturan ay malayo sila sa isa't isa. Ang ningning ay masama. Ang liwanag ay mabuti. Ang ningning ay masama dahil nanlilin lang, nanlalansi, tumatalikod at nagtatago mula sa katotohanan. Binubulag ang tao, tinutokso tayong matakluban ng dilim. Ang liwanag ay mabuti dahil isinisiwalat ang katotohanan. Ang ningning ay masama dahil mapanganib at nakasusugat kapag hinawakan ng walang pag-iingat. Ang liwanag ay nag-aakay sa katwiran. Isisiwalat ng liwanag bilang mabuti ang katotohanan. Ngunit sa kahuli-hulihan ay ipaaalala, huwag kang mangamba.
Ikalawang pagninilay. Sa kabila ng kaibahan ng mabuti at masama, pinaliwanag na sa atin, ano ang larawan ng mabuti at masama. Sa kabila nito, nakaliligta tayo, nalilingat, nalalasing, nagpapadala sa tukso. Kaya, pinipili ang ningning kaysa liwanag, ang masama kaysa mabuti, ang kapahamakan kaysa kagalingan. Kumbaga, siguro sa droga, ay may kagyat o instant high ang ningning. Halimbawa ay ang hinahanap sa karaniwan na sense of belonging. Sabi ng isang natanong ko, gusto mong matanggap ng isang grupo, pasok ka. Popular, pinapalakpakan, tinitingala. Samantalang, ang liwanag dahil naghahayag ng katotohanan ay may dalang bigat. Ikatlong punto na nais kong banggitin. Sinasang-ayunan ko ang pahayag ng isang physicist at profesor na minsan ay naringgan ko na nagsabing isa sa pinakamabuting maaaring mangyari sa tao ay ang makilala ang kanyang pagkakamali. Kung ikaw ay nagkamali, sabi niya, namulat ang mata sa pagkakamali. Sinusundan niyon ng kamanghamanghang pag-asang agad na maiwasto o maihanap ng pagwawasto ang kamalian. Ganyan ang kwento ng haring si Oedipus ng klasikong panitikang Griego. Pilit niyang inalam ang sagot sa kanyang tanong sa bulag na si Tiresias. At nang mamulat ang kanyang mata sa katotohanan, ang mapait na kapalit ay halos pagkawala ng bait. Siya at walang iba ang nakapaslang sa sariling ama, at ang reynang kaniyang katalik bilang kabiyak ay walang iba kundi ang sariling ina. Anong trahedya ang kanyang sinapit? Puspos ng pagtangis at pagkahindik. Tinusok ni Oedipus ang sariling mga mata upang ganap siyang mabalot ng dilim at kung maaari malinis sa pagkalunos. Ang dilim sa trahedyang iyon ang hudyat ng pagsilong niya sa wakas sa kapangyarihan ng liwanag. May kani-kanya tayong pagpapakahulugan sa masama at mabuti. Pero sa madaling salita, ang masama ay masama, hindi lang dahil nagdadala sa kapahamakan, kundi nanlilin lang at nagtuturo ng panlilinlang. Pagbabalat kayo, pandaraya, pagpapaikot sa kapwa, panggagamit sa kapwa, lahat ay para sa sariling interes. Sa kabilang banda, ang mabuti dahil lantay na mabuti ay hindi kailangan ng depensa o tagapagtanggol. Walang puwang ang pagkabahala at pagwawalang bahala. Nakatatayo sa sariling paa ang mabuti. Nagtuturo ang mabuti na makatayo sa sariling paa, ang parehong katawan at espiritu. Hindi sila magkahiwalay o nagtatalo o nag-aaway, at sa halip ay akma at magkalapat. Ibig sabihin, kung mabuti ang tao, walang sinasabi ang katawan na tinututulan o tinutuligsa ng kaluluwa. Walang kislot o pagkilos, ang kaluluwang hindi naaayon sa katawang mortal. Pagkatapos ng lahat ng nasabi, hindi pala listahan ng mabuti at masama ang ibinunga nitong pagninilay. Mas mabuti na rin marahil. Sabi ni San Mateo, kapag gumagawa ka ng mabuti, nagbibigay sa nangangailangan, huwag mong ipaalam sa kaliwang kamay ang ginagawa ng kanang kamay. Hindi kailangan, halimbawa, ang press release ng mabuti
Pero malamang kapag hindi mabuti, ibig sabihin ay masama. May kampanya ng mga gawaing tila mabuti. Akap dito, ayuda doon, kuha ng retrato, kamay-kamay, kaway-kaway. Kung kaya, kayo nang maglista ng mga nagawa at di nagawang mabuti at masama noong nakaraang taon. Pero hayaan ninyo bago ako magtapos sa yugtong ito ng aking pagninilay, nais ko ring samantalahin ang pagkakataon na ipaliwanag sa nakikinig ang pamagat na pinili ko para sa channel na ito. Naisip ko tamang-tama dahil bagong taon, nagsisimula ang taon. Bakit sansandali? Ang sansandali ay pinaikling isang sandali na hindi singkahulugan ng sasandali. Na ang ibig sabihin ay temporaryo, maikli, madaling umalpas o humulagpos sa palad, dumadaan lang o dumadapo, bahagyang sumasayad. Ang isang sandali, bagamat may ganoon ding kalikasan, ay may iniiwan. Kaya may bigat na tuon sa isang sandali. Dahil wala nang katulad iyon, walang katapat, walang kasukat. Inaanyayahan tayo na huminto sa isang sandali, anumang sandali iyon sa iyong araw, sa bawat araw. Ganoon din ang pagtanaw ko sa maraming pangyayaring sinasaksihan kundi man personal na dinaranas at dinaraanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit anuman at alinman ay pinagninilayan at pinahahalagahan. Nagkataon pa na ang ipinagkaloob sa aking talino ay ang pagsulat. Kaya pansin ninyo malamang na bago ako magsalita ay nakasulat na ang sasabihin. Napaka old-fashioned na estilo sa mundo na humaharap ang karamihan sa computer screen o sa mobile phone at nagsasalita sa iba't ibang paraan na nakaaaliw at pumupukaw ng interes ng tagapakinig. Sa panig ko ay ito ang pwede kong idagdag o iambag sa alkansya ng mundo. Lumaki ako sa henerasyon na inabutan ang alkansya, isang lalagyan na may maliit na siwang na hinuhulugan ng bariyang piso o higit pa para pagdating ng Pasko ay may maibibigay na pamasko o maibibiling pamasko sa mga batang pabalik-balik sa gate o sa pinto para magkaroling. At isa pa, bago ako maunahan ng nerbiyos at aksayahin ang oras ng sino mang napadpad na tagapakinig, mas mainam nang napag-isipan ko ang sasabihin para sa mga sadyang naghahanap ng pakikinggan at sisilungan. Hindi ang bigat ng karanasan o pagsubok ang umaalog sa espiritu. Sa bawat panahon, noon hanggang ngayon, at sa darating pa, ang kailangan natin ay isang sandali ng pagtitipon ng sarili, bahagi man ito ng pag-iisa o engkwentro sa kapwa, sa mga bagay na humihinga at tila hindi humihinga, sa mga hayop at halamang inaalagaan sa paligid, o kung napabayaan, ay tayo rin ang nagpasya. Pumasok na rin lang ako sa social media. Bakit hindi subuking buksan ang iba pang mga pinto? Hindi na mahiwagang bugtong sa ating panahon ang pagbabasa gamit ang tenga. Dito sa ating pagtatagpo, ang personal kong paanyaya ng pagbabasa ay pakikinig. At sa pakikinig, ang pagpapahalaga. Ganito tayo nag-uusap. Daghang salamat sa tanan. Rebecca T. Año Nuevo ang inyong lingkod. Filipino, para sa wika, para sa bandila, para sa kapwa at Diyos. Hanggang sa muli, dito sa munti
ngunit malayang puwang ng sansandali.